Makakalimutan mo talaga ang Koto Mines. Oo, tama ang narinig mo. Kung ganito ba namang kaganda at maaari mong masolo ang lugar, pupunta ka pa ba ng Koto Kids School? Talaga to spot na to. Hindi ko ipagpapalit tong spot na to doon sa Mikoto Kids Pool, mga kadyas. Hindi ko sinasabing wag mo na ito puntahan. Pero kung ikaw ay isang camper na gusto ng isang tahimik na lugar, yung walang nagbibidyoke, Bluetooth speaker, at mga lasing na walang konsiderasyon dahil sa sobrang ingay, ito na ang spot na nababagay sa'yo. Bali kaninang alas 5 madaling araw, gising na tayo nun. Pinakinggan ko nga yung yung tunog dito, yung nature sound. Kumbaga nag-focus lang ako sa sa sound niya. Nagko-concentrate ako do sa mga tunog ng ibon, saka yung agos kasi tabi-tabi lang natin ang ilog Para ako nahi-hypnotize. Tapos bigla na lang ako nakatulog ulit. Araw ng Sabado nang mag-camp tayo dito, pero nasolo pa rin natin ang lugar. Pati na din ang napakalinaw na ilog nito na animo ikay nananalamin sa isang bolang kristal. Sulit ang biyahe natin. Pwede ba sumayaw dito? Kumikembot-kembot na ako dito. Pag nakita ko ni Kuya dito, sabihin siguro si Raulo pala yung naggano dito, no? Yung nagka-camping sa atin. Grabe naman kasi. Grabe naman. Ayan, oh. Matidulas na ako. Dalawang paalala lang. Una, hindi ka basta-basta makakapunta dito, kaya panoorin mo hanggang dulo. Pangalawa, kung pupuntahan mo ito, maging responsable sana tayong turista. Huwag sana nating babuyin ang kalikasan. In short, huwag tayong magkalat. May mangilan-ngilan din kasi tayong basurang nadatnan dito. Ang ganda-ganda ng lugar. Tapos kita niyo yung basura. Anak ng tipaklong kayong mga pasaway kayo. Ayan, oh. Simpleng basura lang, oh. Hindi nyo pa oh. Hindi nyo pa makuha, no. Linisin muna natin, no. Linisin natin, kawawa naman yung lugar. Pero hindi ko nabibidyohan, no, kasi ayoko ng mga ganito na for the views, no. At lilinisin ko, pero hindi ko nabibidyohan. Pakiusap lang, maging responsable sana tayong mga turista para ma-preserve natin ang ganito kagandang mga paraiso. Ayon sa Masinloc, probinsya ng Zambales. Simulan na natin ang relaxing pero nag-uumapaw na adrenaline adventure natin ngayon. Ako nga pala si Jeff ng Jazz Adventures. Samahan ninyo ako at tuklasin natin ang kagandahan ng 82 provinces ng buong Pilipinas. Tara na! December 27, 2025, alas 5:30 na madaling araw. Magsisimula na naman ang ating adventure sa bayan namin ng Cabanatuan. Ito nga pala ang unang solo camping adventure natin. May mga kasama tayo dapat pero last minute ay umatras. Pero isa lang ang siguradong masasabi nila pag napanood na nila to. Sayang. Dalawa ang daan na itinuturo ni Google Maps sa atin. Isang ruta na dadaan ng Pangasinan at ang isa naman ay sa Subic. Pinili natin ang daan patungong Subic dahil may daan dito na gustong-gusto nating daanan. Andito na nga pala tayo sa ECTEX, itong parte na to ng ECTEX. Di ako sure na kung parte pa ba to ng ECTEX o NLEX. Basta itong papuntang dinalupihan na to, yung exit ka ng exit ka ng Subic. Sa lahat ng mga expressway natin, ito yung pinaka-paborito kong daanan. Kasi kita nyo naman yung vibes dito, oh. Iba kasi yung pakiramdam dito, yung vibes dito, para ka lang nagda-drive sa ibang bansa, para ka lang nag-ride sa ibang bansa. Yan, oh. Kung nakikita nyo, kabilaan natin, bundok, tapos mapuno. Para ka nasa ibang bansa, mga ka-just. Ganun ang vibes dito, kaya gustong-gusto ko dito. Tapos saktong-sakto ngayon, no, lamig-lamig pa ng hangin. Tapos takbo 80-90 ka lang. After 200 kilometers, ay nandito na tayo sa Iba Zambales. At kung makikita nyo sa ating kilometrahe, ayan, no, 823. Yung nasa baba, ito. Kanina, no, umalis tayo dun sa Cabanatuan City ay 623. So, buhat dun sa Cabanatuan na pinanggalingan natin, nakaka 200 na tayo. Nandito tayo sa town proper ng Iba Zambales. Pagkatapos tayong makaranas ng masakit na puwitan at mga hita dahil sa mahigit 6 na oras na biyahe, ay nakarating na rin tayo sa kanto papuntang Koto Mines. Pagkatapos nga pala ng unang checkpoint na ating madadaanan, ay may i-share ako sa inyo para sa hassle-free na pagpunta ninyo ng Koto Mines. Good morning po. Online po, sa Facebook po. So yung mga ka-just, narinig nyo naman, nabanggit ko na sa may checkpoint na nagpa-reserve tayo sa Facebook. Doon tayo na kumuha ng reservation natin. Bali, pupuntahan nyo lang yung tourism. Puntahan nyo lang sa Facebook, yung tourism ng Masinloc. At mas maganda doon, no? Hassle free kasi hindi nyo na kailangan at maghantay ng alas 8. Pagbukas ng alas 8 yung tourism nila dito sa Masinloc.
diretso na kayo. Magpapa-reserve na kayo sa kanila sa Facebook. Tapos pagka na-reserve na, pag-reserve na, kahit umalis kayo sa inyo ng alas 12, alauna, di ba? Para din kung gusto niyo na mas maaga kayo makarating sa Koto. Halimbawa, gusto niyo na alas 6 ng maga, nandun na kayo sa Koto. Mas maganda 'yon. May reservation na agad kayo, di ba? Kaysa doon sa may pupunta pa kayo doon sa sa tourism dito sa Masinloc. Mas okay na 'yon. Magpa-reserve na lang kayo online. Sa may Facebook nila, ayan. Yan yung page nila. Message nyo lang. Meron din namang instruction diyan. Ito yung bagong bili natin na cup holder, mga kadyas, oh. Ayan, oh. Kita nyo, ayan, oh. Lalo na kung nakapunta na kayo dito, alam niyo naman kung gaano kadugo ang daan dito. Ayan, kung makikita niyo yung cup holder natin, lagayan ng ating tubig, oh, di ba? Oh, di ba? Stable na stable, oh. Hindi siya kaagad nasisira, oh. Stable na stable, oh. Hindi halos gumagalaw ang ating dalang tubig, oh. Kapag kasi ganyan may cup holder kayo, di ba? Halimbawa, uhaw na uhaw kayo. Huminto ka lang, tapos, oh, ganyan lang, oh. Pwede ka nang uminom, di ba? Hindi mo na kailangang i-open pa yung top box mo, mayroon pang lock yan. Kung nagmamadali ka, napakaganda nito, mga kadyas, oh. Ayan, oh. Oh, ganun lang. Napaka-useful nito, napakatibay pa. Kita niyo naman tong dito, daan dito sa Koto Mines, oh, di ba? After 20 minutes na madungong rough road ay nakarating tayo sa isang rough road pa din. After 20 minutes pa, sa wakas, ay nakarating na rin tayo sa rough road na naman. After 20 minutes, eto na talaga. Wala pa din katapusang rough road. Pero wag ka, dito sa parting to ng Masinloc, natutupad ang kasabihang the toughest roads lead to the most beautiful destinations. Tingnan nyo to, oh, grabe. Ayan, oh. Oh, grabe sa linaw, oh. Unreal. Para kayo ko lang tumuloy dun sa may Mandaloy, no? Sa may Koto. Parang gusto ko dito na lang. Grabe naman, oh. Ayun pa, oh. Oh, pwede pang dun, oh. Nakita nyo? Pwede tayo magkabit ng swing dun, oh. Hanep. Unreal dito, unreal. Anak ng tupa. Oh, yun, oh, kung nakikita nyo, pwede tayong magsabit to ng swing ulit, oh. Pero mas maganda ngayon kasi medyo mataas siya. Tapos pwede ring mag-clip jump doon. Tapos dito rin, pwede rin, oh. Oh, ayan, oh, pwede ring mag-clip jump dito. Tapos papunta doon. Kita niyo naman yung dito, oh. Kita niyo naman kung gaano kalinaw, unreal. Parang yung napapanood mo sa mga pelikula. Damn. Gusto kong magpaalam sa lokal, no, dito kasi merong bahay dito. May katabing bahay dito. Parang gusto ko dito magpaalam. Dito na lang tayo. May bahay kasi doon. Subukan nating magpaalam kaya. Kasi lintik, oh. Oh. Ibang klase, oh. Ano ba yan, oh? Kaya hindi rin talaga maganda na no? Ayan, oh. Oh, ang daming basura, oh. Ay, ang ganda-ganda ng lugar. Tapos kita nyo yung basura. Anak ng tipaklong kayong mga pasaway kayo. Ayan, oh. Simpleng basura lang, oh. Hindi nyo pa oh. Hindi nyo pa makuha, no. Linisin muna natin, no. Linisin natin, kawawa naman yung lugar. Pero hindi ko na bibidyohan, no, kasi ayoko ng mga ganito na for the views, no. At lilinisin ko, pero hindi ko na bibidyohan. Bukas, hindi pwedeng hindi ko dadaanan yan. At doon na lang tayo sa may kausap natin kasi nakakahiya naman. Naalala ko, kausap nga pala natin dito yung isang lokal dito. Kailangan dumating tayo, kasi nakakahiya naman. Nakausap natin na pupunta tayo. So bukas na lang, mga kadyas, daanan natin yan bukas ng maga. Bago tayo umuwi, dyan muna tayo, maligo muna tayo dyan, no? Samahan nyo ako bukas, mga kadyas. Tapos kayo mga pasaway kayo, yung basura nyo, lintik kayo. Uy, simpleng basura lang, oh. Hindi nyo pa matanggal. Alang yung mga pinagkainan, tas pinag-inuman, yung mga kubyertos, plastic na kutsara, plastic na tinidor, alang kayo. Hindi nyo man lang ayusin. Habang papalapit tayo sa ating destinasyon ay wala tayong kaalam-alam na nalaglagan na pala tayo ng mahalagang gamit na pang-camping. Pero buti na lang, napulot ito ng isang lokal na si Kuya Juni. Mga kadyas, oh. Napulot ni Kuya. Anong pangalan mo? Lokal po kayo dito? Opo. Lokal si Kuya. Kuya, thank you. Thank you. Maraming salamat.
Oo nga, iba talaga. Sige. Pangalawang balik ko na rin po dito eh. Hindi, sige. Meron ako dito. May dala ako dito. Sige, okay lang. Thank you. Sige. Kaya thank you Wala sana akong tutulugan. Ay, meron po. Teka. Bigyan natin si Sir ng ng sticker. Ito po sir, kadalasan po sa YouTube po. Meron din naman po sa Facebook. Po. Sige ba. Sir, thank you Dapat ako mag-thank you sa iyo eh. Sige. Sa pangyayaring to, naalala ko tuloy ang sinabi ni Direk Gino na ang mga mababait na tao ay matatagpuan mo sa mga liblib na lugar. Kung makikita niya mga kadyas trespassing. Pag wala kang basbas dito, hindi mo to basta-basta mapapasok. Grabe Goosebumps! Goosebumps mga kadyas! Kasi walang katao-tao, tayo lang daw ang tao ngayon. Yes! Solong-solo natin. Sabado ngayon, pero tayo lang ang tao dito. Survey muna natin to. Survey muna natin saan tayo papwesto. Solo natin yung ganitong paraiso. Grabe Tayo lang mag-isa dito Panalo Tapos dito tayo mag-bonfire mamaya. Yan, dito tayo mag-bonfire. Tapos siguro saan ba tayo magsasabit? Gusto ko kasi katabi ng katabi ng ilog. Dito na lang ang hamok natin. Yan, dito na lang. Sambang araw mamaya dito. So okay lang dito. Dito tayo. Sakto to. So tara, pwesto na tayo. Peaceful dito. Grabe mga kadyas, kung nakikita nyo yung background ko, ibang klase. Napaka peaceful Sana nandito yung mag-ina ko Sana nandito sila, kaso nga lang kasi nakabakasyon yung anak ko. Pero dadali na lahat ng pinupuntahan natin mga kadyas. Dadali natin sila dito. Gusto ko talaga sila yung kasama ko kaso nga lang, alam mo na may kanya-kanyang dapat gawin sa buhay. Yung asawa ko may trabaho. Tapos ako din naman may trabaho, pero talagang sinisingit ko lang talaga mag-vlog pag Sabado, Linggo. Tapos yung anak ko naman ngayon nakabakasyon sa Laguna. So, babalikan namin to sigurado, panigurado. Kung naririnig niyo yung tunog ng nature yan Agos, nandun, natuwidinig mo pati agos din doon. Yan Tapos yung mga lagaslas ng hangin sa mga puno. Grabe. Panalo dito. Magandang pang-reset dito, mga Diyas. Magandang pang-reset dito. Lalo pag stress ka, kailangan mo ng break. Ay, pag ganito naman, grabe naman. Sinong hindi marireset dito? Sa ganito. Sa ganitong surroundings. Tapos, tingnan nyo to, pine trees. Pine trees to, grabe ang vibes dito, dito, malinaw na ilog. Napakalinaw na ilog. Bali, ito yung karugtong ng Cotto Mines to. Tapos, sa likod mo, yung pagkakampingan mo, ay pine trees. Kay Sir Junian ba? Juni? Parang gano'n, At yun ang pagkakatanda ko, shoutout sa inyo, sir, ulit sa inyo, sir, Maraming salamat sa pagsoli sa akin nung hamok, At kung hindi nyo na-isoli yun, hindi nyo nakita, nako, wala tayong tutulugan. Buti na lang kasi mahirap yan. Kita mo, paano ka naman matutulog dito? Ayan, mga batuhan to, batuhan.
So pwede siguro sa kubo, yun, merong ano doon. Pero syempre iba pa rin yung malambot yung higaan mo, no? Kasi kung hindi malambot yung higaan mo, medyo hindi ka makakapag-relax masyado. So yun, Sir Juni maraming salamat po at God bless po, God bless. Yan mga kadyas, nakapag-setup na tayo. Nalangya oh. Halatang hindi marunong oh. Tingnan nyo. Hindi ko alam kung paano diskarte kasi dito, no? Ayan oh, ganyan lang ginawa natin. Oh. So, tingin ko may mali talaga eh. Tingin ko talaga may mali. Magpapaturo na lang ako sa mga ka-stokwa natin, no? Sa susunod. Kung paano mga diskarte. Hindi natin alam ang diskarte. Ito, discarding bahala na ginawa natin eh. Kasi ito, lusto masyado, no? Iniisip ko kanina, iganong ko, ipakabila ko. Kaso nahihirapan naman akong diskartihan kasi mahangin. Hindi ko tuloy alam kung paano gagawin, no? So, ang ginawa ko, ayan, tignan nyo naman dito, oh. Masyado tuloy nakalundo dito sa loob. Ayan, oh, ang ginawa ko tuloy. Diniskartihan ko na lang. Oh, ganyan na lang, oh. Nilagyan, pumutol ako ng kahoy. Tapos, saka ko itinukod doon. Kasi pag wala to, mga kadyas, hanggang dito siya, oh. Tatama dito sa duyan. Magpapaturo na lang tayo sa mga ka-stoko natin sa susunod, no? O nga pala, no, magluluto tayo mamaya. Naisip ko, no, magluluto tayo ng kakaiba, no? Pero kasi medyo kapos na sa oras, kaya pasta na lang ulit yung iluto natin. So ganito na lang gawin natin sa vlog natin, no? Siguro yung mga susunod na first 5 episodes buhat nung huli nung kasama natin istokwa ay 5 pasta, no? Ganun na lang, no? Iba-iba ang gagawin natin. 5 pasta, tapos sa susunod na mag-camping ulit tayo, puro Filipino dish. Susunod Western. Yun, ganun na lang ang gawin natin mga kadyas, no? Para kahit papaano hindi tayo nag-iisip ng kung ano-ano. So yung mga susunod natin ay 3 pang pasta dishes, no? Para naman kahit papaano may ma-share ako sa inyo mga recipe, no? Recipe na bahala na. Nakikita nyo mga kadyas, umorder na rin tayo ng nature hike. Lalagyan ng tubig, no? Nakita natin to kay Direk. Ganda siyang gamitin, no? Kasi space saver siya. Hindi siya yung, kita mo, kung magdadala ka ng lalagyan ng tubig na bilog, yung bilog, kita mo, nakamotor lang tayo, paano mo dadalhin yun? So ito, kita mo nyo, oh, kung gaano lang siya kanipis, oh. Kasyang kasya siya, oh, tapos napo-fold siya. Oh, diba kaganda, no? So kung gusto niyo yung ganito, papakita ko sa inyo mamaya kung paano gamitin to. Nasa may ano to, nasa link ni Direk Gino, dun sa may vlog niya, sa may Takadang. Doon ko to nakakita eh. Gusto niyo yung ganito, puntahan niyo lang yung link kay Direk Gino, no, dun sa may vlog niya ng Takadang. Yan ah. Nakakuha na tayo sa ilog. So, gagamitin natin to panluto saka panghugas, no? Panghugas ng ating mga pinggan. Ay, sarap. Parang gusto kong matulog muna mga kadyas, no? Kasi ilang oras na. Lagi ganun tayo eh, no? Pag may lakad, pag may gala tayo camping, lagi tayong hindi makatulog. Kanina nakatulog tayo ng 3 oras. Tapos yung isang gabi puyat din tayo kasi na ospital yung natin, yung kapatid natin, yung utol natin, yung kasama natin sa Dinggalan. Nasa ospital siya na kasi na dengue. Bali 2 araw siya doon. Kaya 3 araw tayong wala halos tulog, no. Kaso nga lang mas lamang na gusto kong mag-swimming, no. Kasi wala namang ganitong ilog sa amin eh, no. Walang ganitong ilog, so samantalahin na natin. Samantalahin nating maligo, tara. May nakita ko sa drone na banda doon. Yun doon. May nakita ko, tingin ko okay maligo doon. Diyan sana tayo maliligo, kaso mukhang mas okay doon yung sa may nakita ko doon, no? Tawirin natin ilog, puntahan natin yun. Teka, mukhang mas okay kung dito sa kabila. Mas mamaya gagawa tayo bonfire. Marami namang mga dito, yung mga sangasangan tuyo, saka yung mga nabuwal na puno na tuyo na rin. Diyan na lang tayo kukuha. Tapos susubukan natin mga kadyas, no? Subukan natin gumawa ng apoy yung makauna, no? Mga bushcraft nga ba tawag doon? Bushcraft camping? Parang ganun, no? Parang ganun nga yata. So, subukan natin mamaya, no? Subukan natin yung gagawa tayo ng apoy. Gamit lang yung kahoy. Ayan, no? Ang lakas din ng alon, no? Agos pala. Alon tuloy. Ayan, no? Linaw, no? Diba talaga dito sa Koto? O nga pala, no? Hindi pala to Koto. Ano to? Sitio Mandaloy. Sitio Mandaloy. Bago siya mag-Koto, mga kadyas. Ito na naman tayo sa explore, no? Wala na naman kasiguraduhan. Basta ang nakita ko kanina sa may drone, dito siya sa gawin na to. Paano siya, west. Pa-west siya, west.
So hindi ko alam kung kaliwa o kanan. Kasi nung tinignan natin kaliwa, parang hindi dun eh. So dito natin tingnan. Ayan sa side na yan. Lalaki ng bato oh. Oh. Ang hirap tuloy maglakad. Ang layo na natin sa ano natin oh. Saka tent natin oh. Yun oh. Nakita nyo ba? Pag dito sa malayo, ano, mukhang matino yung mukhang matino yung pagkakasetup natin. Pero pag dilapitan mo, bara-bara. Oh wow! Diyos mio, Marimar! Marimar! Pulgoso! Talia! Wow! Walang Diyo, no? Woo! Sulit! Sulit ang biyahe natin. Pwede ba sumayaw dito? Kung may kembot na ako dito, pag nakita ako ni Kuya dito, sabihin siguro si Raulo pala yung nagano dito, no? Yung nagkakampi sa atin. Grabe naman kasi! Grabe naman! Ayan, oh! Matutulas na ako. Pasensya na kayo sa mga reaction ko, no? Talagang mababaw lang ang kaligayahan ko, mga kadyas. Ganito talaga ako. Mababaw lang talaga ang kaligayahan natin, kaya yan! Oh my G! Oh my God! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Oh my God! Oh! Oh my God! Hi! Paradise! Hi, grabe! Sulit! Sulit ang hindi natin pagpunta sa Koto, mga kadyas! Sulit! Ha! Ano ba yan? Oh my! Bakit ganito kalinaw? Wow! Wow! Tara na! Kita nyo naman, no? Nung sumisid tayo, tumawid tayo, di ba? Papunta dito. Grabe! Yung ano niya, yung linaw niya, pag dumilat ka parang may lente, no? Ganong kalinaw. Para kang may lente. Diyos mio. Ang ganda mo. Ibang klase ka talaga, Zambales! Hay, ba't ganito ka kaganda? Sana naging Nueva Ecija ka na lang. Yo. Actually maganda rin ang Nueva Ecija, no? Talagang wala lang kasi talaga kaming ilog na ganito. Mahal ko ang Nueva Ecija, kaso nga lang sana ano, may ilog kaming ganito kalinaw. Oh. Oh. Unreal. Oh. Para kong gunggong dito. Para kong gunggong dito, no? Kaya hindi rin ano, sabi nila eh, no? Sabi nila, ba't daw ako camping ng camping mag-isa? Ba't daw ako alis ng alis mag-isa? Ang akala nila boring, no? Hindi nila alam, syempre, paano magiging boring? Ikausap ko kayo, di ba? Nagbablog tayo. So, kung sigurong hindi ako nagbablog, no, mga kadyas, talagang boring. Pero depende, no? Depende sa tao. Pero ako, sa personality ko, kung hindi ako magbablog, pupunta ako sa mga ganito, parang boring eh, kasi walang kausap. Gusto ko rin kasi may kausap ako. Parang hindi ako makakatagal nang wala akong kausap. Kaya nga itong pagbablog natin ay sobrang nag-enjoy tayo. Pag pinupuntahan natin, ginagala ko kayo, nakakausap ko kayo. Hindi boring. Kita nyo naman. Sus mio, Diyos mio. Ay. Para tayong gunggong dito. Ay, nako. Tara, sisirin natin.
Kung nakikita nyo mga kadyas, oh, kaya super linaw dito, oh. Kita nyo, ayun, oh, ganun kataas yung ilog dun sa kabila. Mas madami yung umaagos din dun, papunta dun sa kanan. Tapos dito, hindi siya gaano kadami yung pupunta sa kaliwa. Pero kita nyo yung bato, oh. Yung malalaking bato, nasasala niya na nasasala. Simula dun sa may pinagcampingan natin, nasasala siya na nasasala. Kaya pagbaba dito, ayan, ganyan na siya. Ganyan na siya kalinaw. Ay nako, hindi ako makamove on, no? Parang ayoko pa umuwi bukas. Kaso di naman pwede, no? May pasok. Tingin ko, no, kung ako lang ay walang pasok, baka nag-stay pa ako dito ng 2 more days. Dito ako nag-swimming ngayon, di ba? Tapos yung isa, yung kabila, yung una nating nadaanan, yun pupuntahan natin bukas yun, mga kadyas. Pupuntahan natin bukas. Kung ano lang, no, ito lang, no, kung wala akong pasok, doon ako mag-stay ng 2 araw. Ligo-ligo lang, ligo ako, kain, tapos tulog, ligo, kain, tulog, 2 araw. Tara na mga kadyas, at magre-ready tayo ng ano natin, ng pang bonfire natin. Bonfire tayo mamaya, tapos at magluluto tayo. May share ako sa inyo recipe, simple lang pero masarap. Tara mga kadyas. Magluluto na tayo kasi mamayang gabi matutulog na tayo kasi ang antok na din tayo, kulang na tayo sa tulog. 3 recipe lang. 500 grams spaghetti, 2 cans ng Gold Seas Yellowfin tuna. Ano siya? Olive oil with chili. Olive oil. So maganda to kasi olive oil na siya, hindi siya yung unhealthy oil. So olive oil yung nakalagay sa kanya. Tapos syempre ito ating instant pesto, no. So yung gagawin natin ngayon, hindi mo masasabing instant talaga. Masasabi nating semi siguro, no, semi instant. Kasi ito olive oil na siya. Ang instruction kasi dito sa instant pesto, kahit anong oil. So alam naman natin ang pesto ay kailangan ay olive oil. So ito olive oil siya. So parang parang semi, parang gano'n. O yun, 3 lang siya. Makumukulo na siya. Ilagay na natin ang ating pasta. O nga pala, no, konting technique lang, no. Ito, pag magbubukas kayo ng pasta, hindi nyo na kailangan punitin to. Ganituhin nyo lang, oh. Ayan, oh. Diba? Isang tak-tak lang, oh. See? Diba? Ang bilis, no. Tulad ng dati, itong McCormick pesto, ilalagay lang natin dito. Kita nyo dito sa tuna na dala natin, olive oil talaga siya. Tapos ang kinagandahan dyan, with chili na siya, kaya medyo maanghang na siya. Tapos katulad ng dati, ayan, pag medyo maluluto na siya, yung pasta water, lalagyan lang natin ng konti ito, siguro mga 3 sandok, lagyan na natin to. Tapos haluin lang. Nagluluto tayo ng pasta, hindi na natin inuurasan, pero usually kung ano yung nakalagay sa instruction, susundin natin. Kadalasan naman mga 10 to 12 minutes itong mga ganitong pasta, mga instant pasta. So tayo kinakagat-kagat na lang natin. Mas gusto natin sa pasta, pag tayo kakain ng pasta, yung al dente, yung medyo may buo-buo pa siya, hindi siya yung talagang totally na malambot na parang kanin. Hindi, yung meron kang nakakagat na konting tigas. Okay na yan, patayin na natin. Yan. Siguro mga 2 minutes na lang okay na itong pasta natin. So kuha tayo ng pasta water, lagyan natin to. Yan, siguro mga 4, 3, 4. Yan, okay na yan. Tapos tulad ng dati, yan, haluin na natin. Kailangan walang buo-buo, mga kadyas. Sarap nito, mga kadyas, i-try nyo to, promise. Napakasarap nitong recipe na to, promise. Hindi man siya totoong pesto, pero syempre iba pa rin yung totoong pesto, no. Pero nalalapit naman yung lasa niya. At masarap talaga siya, promise. Ganito lang to kasimple, mga kadyas. Isalin lang natin tong pasta na to. Pesto, instant pesto. Tapos sasalin din natin tong olive oil na tuna na with chili. Dito, ganun lang kasimple, tapos haluin. Ayan.
Pakita ko sa inyo. Ayan, andito na yung pesto. Ito namang tuna. Ayun, may buo pang sili, oh. Sarap. Napakasarap nito, mga Diyas. Try nyo to. Promise. Promise. Napakasarap nito. Napakasarap talaga. I-try nyo to. Hindi ko ini-exage to, ha. Hindi ko ini-exage to, ha. Napakasarap talaga. I-try nyo to. Try nyo to. Napakasimple lang gawin, pero napakasarap. Dinamihan natin yung gawa natin. Ayan. Makikita nyo. Ang dami pa niya, no? Kasi bibigyan natin si Kuya. Yung lokal dito na nakilala natin. Bibigyan natin. Sarap. Bakit kaya pag ano, no? Pag nag-swimming ka, tapos kakain ka, ang sarap kumain, no? Alam mo yun, yung parang basta may iba, may diin. Yung pagkakasiswimming mo lang, tapos kain ka, masarap ng ganitong pagkain, panalo. Pa, mukhang maubos natin kalahati, ah. Sabagay, okay lang kasi kahit kalahatiin natin to, madami pa din. Marami pa rin tayo maibibigay kay Kuya. Yung alat niya, saktong-sakto lang. Saktong-sakto. Depende sa inyo. Lagyan nyo ng salt, pepper, pwede rin. Pero sa akin, as is na to, masarap na to para sa akin. Pero kung lalagyan nyo salt, pepper, depende na lang sa panlasa nyo. So, tikman nyo na lang muna. Pero sa akin, okay na to. Bago dumilim, bigay na natin kay Kuya yung pasta. Ito, sinamahan na rin natin ng tinapay. Dito nga pala ay minute na natin ang matagal naming naging kwentuhan ni Kuya Bimbo para iwas copyright tayo dahil sa music sa background. Naitanong ko din sa kanya kung delikado dito dahil liblib ang lugar lalo na at gabi. May mga kapamilya kasi tayo na nag-aalala sa atin. Dito ay sinabi ni Kuya Bimbo na kahit masiraan ka sa daan at 10 oras ng gabi ay meron at merong tutulong sa iyo na lokal. Katunayan na lang nito ay ang ginawang kabaitan ni Kuya Juni. Sa halos 1 taon na din nating pagpunta sa iba't ibang lugar, minsan ay nakakaramdam din talaga tayo ng takot sa liblib na lugar. Makipag-interact ka lang sa mga lokal nang mula sa iyong puso na may kasamang sandamukal na respeto at pakikisama. Magugulat ka na lang, ang takot na nararamdaman mo ay mapapalitan ng katiwasayan. Tagal nating nakakwentuhan si Kuya Bimbo saka yung pamilya niya. At ano pala sila dito? Parang clan sila dito sa lugar na to sa kilometer 19. So, sabi ni Kuya Bimbo, okay naman daw na isabihin natin yung kung saan yung eksaktong lugar na to. So, ang eksaktong lugar na to, mga kadyas, ay pag pumunta kayo ng Koto, kilometer 19. So hanapin nyo lang si Kuya Bimbo. Unang-una pala, bago kayo pumunta dito, ay mag-message muna kayo sa kanilang Facebook page. 19. Yun. Tapos pagka-message nyo doon, kasi ang maganda dito, mga kadyas, kinokontrol nila yung mga taong pumupunta dito. Hindi katulad ng ibang campsite na pwedeng mag-walk-in. Hindi kayo basta pwedeng mag-walk-in dito. Depende sa sitwasyon. Katulad ngayon, kung halimbawa ganitong sitwasyon na ako lang mag-isa ngayon dito, ayun, kung mag-walk-in kayo, pwede, makakapasok kayo. At sabi ni Kuya Bimbo, hanggat maaari daw ay hindi nila pinupuno itong lugar na to. Ayan, parang Baguio Pills din, diba? Panalo dito, mga kadyas, tapos sabitan ng mga hammock katulad ng ginawa ko. Hammock camping ang ginawa natin ngayon. Ayan, napakaraming sabitan dito. Sabit-sabit ng hammock. Ayan, magsasawa kayo kakahanap ng spot. Ito yung spot natin. Syempre, dito tayo sa magandang spot. Di ba? Tabing-tabi lang ng ilog.
Oh, rinig na rinig natin ang agos. Mapapasarap ang tulog natin ito mga kadyas. Kasi grounded na naman tayo sa nature. Grounded na naman. Ayan oh, sunset na. Kita nyo naman yan oh. Peaceful, napaka peaceful. Pero mga kadyas, ano? Hindi kinaya ng powers. Kaya ito na lang. Inubukan kay mano-mano, ala, hindi ko kaya. O ito na lang tayo, no? Kaysa pahirapan pa natin sarili natin. Ito na lang, oh. Ha? Matutulog na rin tayo after natin magpainit dito ng konti. Tapos bukas puntahan natin yung ano no, yung sa kabila. Yung dinaanan natin kanina. At excited ako doon sa may spot na yon. Puntahan natin. Bukas na lang mga kadyas, kita-kita tayo at inaantok na tayo. At bukas yung last stop natin yung dinaanan natin kahapon no. Talagang gigil na gigil ako sa may spot na yon no. At daanan natin yon mga kadyas bukas. Ako tingin ko ganun din siya kalinaw eh. Parang ano lang siya eh. Parang nagkakapareha sila ng linaw. So malalaman natin bukas. Good morning, good morning. Lamig, ang lamig kanina. Kaninang madaling araw mga kadyas no. Mga bandang di madaling araw, alas 10 lang ata. Sobra lamig. Nakita nyo, balot na balot tayo ngayon. Grabe, kumakagat yung lamig. Sobrang lamig. Siguro pag nasa Baguio kayo, mga parang ganun ganon ang lamig. Pag madaling araw sa Baguio, malamig siya, sobrang lamig. Tapos dito lang tayo ngayon. Ninanamnam muna natin yung tunog ng nature. Bali kaninang alas 5 madaling araw, gising na tayo nun. Pinakinggan ko nga yung yung tunog dito, yung nature sound. Kumbaga nag-focus lang ako sa sa sound niya. Pinakinggan ko yung yung lagaslas ng ilog. Yan kung maririnig nyo. Oh, yan. Tapos yung tunog ng mga ibon. Tapos ang may weird na tunog dito. Ngayon lang hindi ako familiar sa ibon kasi na to. Kasi wala namang ganito sa amin. Ang tunog niya. Yun. Yun ang tunog niya. Hindi ko alam kung ano siyang ibon. No? Ang dami nila dito. Tapos tumutunog sila. Continuous. Tapos ako pinapakinggan ko lang siya. Parang nagko-concentrate ako doon sa mga tunog ng ibon. Saka itong yan. Hindi ko alam kung naririnig nyo, pero ako naririnig ko. Yung agos, kasi tabi-tabi lang natin ang ilog eh. Yan, yung maagos na parte. Pero mas maagos doon sa gawi doon. Pero dito rin naman, naririnig-rinig din naman yung agos dito. Ayun, para ako nahi-hypnotize. Tapos, bigla na lang ako nakatulog ulit. Para talaga ako nahi-hypnotize, nagising na ako. Alas 6 na pasado nung kaninang gumising ako. Ayun, ang sarap. Ang sarap sa tenga, para ka nahi-hypnotize na ewan eh. Pag umaga pala mga kadyas, ito ang lagi nating iniinom. Organic spirulina saka organic malunggay. Ito yung pinaka-supplement natin. Natural supplement. Gutom na gutom si Doggy mga kadyas. Spaghetti na kakainin na natin. Nakakain naman tayo ng mga 2 subo. Nakita natin siya kasi naghahanap ng pagkain. Gutom na gutom.
Grabe oh, sobrang linaw talaga mga kadyas. Bali nakatalo na ako, no? Sinukat natin yung lalim niya. Eh sobrang lalim niya, sobrang lalim. As in, katamtaman lang no, lalo na pag mahilig kayo sa talon-talon. Saktong-sakto to, yung ganito kalalim pag mahilig kayo sa talon. Subukan natin akyatin yun no. Ayun no. Magtumalon tayo dun sa sanga. Subukan natin. Akyat ako. Tingnan nyo mga kadyas oh. Kung ito ang definition ng risk, ito ay ang sarap mag take ng risk. Ay grabe oh. Okay naman no, talunin natin to. Papakita ko sa inyo kung gaano ka crystal clear. Super duper mga kadyas. Papakita ko sa inyo yung ilalim no. At sisiri natin ngayon. Ayan mga kadyas, oh, nasa taas tayo ng puno. Ayan. Kita nyo? Grabe talaga to spot na to. Oh. Hindi ko ipagpapalit tong spot na to doon sa Mikoto Kids Pool mga kadyas. Any day, pipiliin ko tong spot na to. At tulad nga ng sabi ko, kung ito ang definisyon ng risk, I'd rather pulang yan na bulol pa. I'd rather take the risk every day, anytime. Kapag-bihis na tayo mga kadyas, ngayon ko lang napansin to kasi nung nandun tayo kanina, malalim, sobrang lalim nun. So na-miss natin to. Sa susunod na bumalik tayo dito mga kadyas, bubuelo tayo doon. Tapos hatakbo tayo dito, diretso doon, no. Yun, no. Sarap na, no. Yun, no. Kita mo na yan, tas ganyan babagsakan mo. Walang ya, oh. Ibang klase talaga tong spot na to.